Ika'y mapapaibig ang bibi mo at ang bibi ko. Love you, pare. Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping Second Chance. Yes, friend, kung tatanungin, makailang ulit mo nang pinatawad ang jowa mo na paulit-ulit kang niloloko? Basta ako, sigurado ako na ang usapan natin ngayong gabi ay second chance. Ewan ko lang kung umabot sa iyo yung 10th chance, di ba? 10 beses pinaulit-ulit na, ay nako, alam nyo, hindi ko ini-invalidate yung feelings ng mga taong paulit-ulit na nagpapatawad. Kasi, sila naman yun. Diba? I mean, ikaw yan. Go. Give ko sa'yo yan. Ibibigay ko sa'yo yung understanding sa justification mo na kaya mo siya pinapatawad kasi mahal mo. Kasi nagmamahal ka. Well, wala akong laban doon kasi nga, syempre, pagmamahal ang usapan, di ba? Hindi kita pwedeng diktahan, hindi ka pwedeng utusan ng kung sino man na kapag sinabi sa'yo na wag mo nang mahalin yan, wag mo nang patawarin yan, gagawin mo nang agad-agaran ng hindi mo pinag-iisipan. Of course, there's something within you, di ba? Nararamdaman mo sa puso mo na mahal mo pa yung tao. Nararamdaman mo sa puso mo yung pag-asa na isang araw baka sakali lang magbago siya. But, on the other hand, alam kong kailangan mo rin ng paalala, kailangan mo rin ng pukpok para matauhan ka. Diba? Kasi minsan alam naman natin yung totoo na niloloko ko ng paulit-ulit, nakakainis, hindi ko na kaya to, nakakagalit, talaga namang niyuyurakan niya na yung pagkatao ko, binabastos niya na ako, wala na siyang respeto sa relasyon na to. Yun naman pala eh. Aware ka naman. But again, hindi mo magawang iwan, hindi mo magawang talikuran kasi nga baka kulang ka sa pukpok, kulang ka sa paalala na te. Nagmumukha ka ng tanga, te. Te. Sayang na yung panahon, sayang na yung oras na nilalaan mo para sa kanya. I mean, who are we to judge? Tama naman. Sige, irebat mo lahat ng irerebat mo sa akin. Diyos nga, nagpapatawad, tayo pa kaya? Pues hindi tayo Diyos. Charot. Diba? I mean, ikaw yung nagsasuffer eh. Buti nga sana kung ikaw lang eh nandadamay ka pa ng iba, paulit-ulit mong yung pinagsasabihan yung mga kaibigan mo ng paulit-ulit din na problema. Eh nasa palad mo naman yung desisyon. Nasa iyo naman yung huling salita, pero wala kang magawa. Bakit? Malaki ba? Masarap ba? Ano? Wala kang mahanap na katulad niya? Buti naman. Ay. Pero, sige, sabihin na natin, benefit of the doubt. Baka lang, may mga kakilala kayo or kayo mismo ay dumaan sa ganyang klase ng pagkakataon kung saan ay niloko ka ng iyong partner o hindi naman kaya may ginawa siyang hindi maganda para ang inyong relasyon ay masira, mawala ang tiwala. Tapos, napagtanto mo na, sige, papatawarin ko to. Baka sakaling hindi na ulitin, baka sakaling magbago. Baka, di ba, first time niya lang naman ginawa. Sige, go, benefit of the doubt, papatawarin mo, bibigyan mo ng second chance. Kasi may mga ganun din naman, di ba, na nag-work the second time around, talaga naman nagsisi, nagbago, di go, di ba? Kung yun yung magiging benefit ng relasyon ninyo, yung feeling nyo, challenge lang to. Ito yung magpapatibay sa relasyon naming dalawa. O edi go for it. Pero kung paulit-ulit, umisa, dumalawa, tatlo, apat, lima, pare-parehas na uri ng kasalanan, iba-ibang babae lang, oo, iba-ibang lalaki lang ang kanyang nakakalampungan.
O hindi naman kaya kasalanan na paulit-ulit niyang ginagawa kahit alam niyang hindi mo yun nagugustuhan, hindi ka natutuwa? Hindi ko na alam. Again, nasa sa'yo na yung desisyon. Pero, reminder, magiging cycle yan. Magiging paulit-ulit yan. Huwag kang mag-expect ng plot twist sa dulo kasi siya na yun at hinayaan mo siyang maging ganyan. You deserve what you tolerate. Nakakalungkot sabihin, di ba? Na deserve mo yung maloko, deserve mo yung masaktan ng paulit-ulit dahil lang sa pinapatawad mo. Hindi mo deserve actually. Pero wala ganun yung nangyayari. Pinapahintulutan mo, pinapaubaya mo yung sarili mo na lagi kang ginaganyan, lagi kang niloloko, laging nawawala yung respeto. So sino may deserve niyan? Ako? Bakit ako, di ba? Kayo? Sino? Ikaw. Parang pinapabayaan mo yung sarili mo na ganun-ganunin ka. For example, nag-announce yung barangay ng, "Oy, mag-ingat po kayo. May mga magnanakaw na pakalat-kalat ngayon sa ating baryo. Baka malooban kayo. Baka magansyuhan kayo. Baka mapuslitan kayo. Masaktan kayo." Natural response, sasarado mo yung pinto, di ba? Sasarado mo yung bintana, mag-iingat ka, mag-gatekeep ka. Pero on your case, kahit aware ka na, meron ng babala. Binubuyang-yang mo pa rin yung pinto mo. Kasi na-expect mo na hindi ka nanakawan, hindi ka pagnolooban, hindi ka sasaktan. Gayong hinayaan mo kahit na may babala nang sinabi sa'yo or kahit na aware ka naman. Diba? Ganun din sa pag-ibig. Yes, yung second chance nagsisilbi siyang bintana kung sakaling magsarado ang pintuan. Pero nasa sa'yo kung papapasukin mo pa rin yung tao. Diba? Kasi kung oo, at paulit-ulit nang gagawin yan sa'yo, trust me, ikaw lang din yung kawawa sa dulo. Nagkaroon na ng kabit, magsosorry ng malupit, tapos magloloko ulit, and then repeat. Nakakapagod yan. Nakakasawa, nakakaubos. Alam ko that there's hope in you na dahil magbabago to. Pero may method bang ginagawa yung taong yan para magbago siya? May pamamaraan ka rin bang ginagawa? Para magkaroon na siya ng takot na hindi na muling gumawa ng kasalanan sa'yo? Kasi kung wala, walang progreso. Walang pagbabago. Huwag kang mag-expect. Hindi kita bini-victim blame, no? Baka sabihin niyo ako na nga yung nagpatawad, ako na nga yung nagawa ng mali, ako pa yung sinisisi. Hindi ganon. Don't get me wrong. But what I'm trying to say is please, nasa sayo yung desisyon para hindi ka na masaktan ulit. Huwag mo nang hayaan. Yung pagkakataon na ibibigay mo sa kanya, ibigay mo na lang sa sarili mo. Hayaan mo na magkaroon ka ng tsansa ng panibagong pag-asa na makahanap ng taong matino, yung hindi katulad niya. Malinaw. Hindi kita sinisisi. Hindi ko sinasabing kasalanan mo. Yes, of course, kasalanan niya. Hindi siya marunong makontento o hindi naman kaya paulit-ulit niyang ginagawa yung bagay na kinaayawan mo o hindi naman kaya makakasira sa relasyon ninyo. But then again, you have control. You have power over it. It takes two to tango. Kasi kung pababayaan at paulit-ulit nating sasabihin na kung ito-tolerate mo lang siya, huwag kang umasa. Unless pukpukin mo siya sa ulo tapos matauhan siya. Ikaw mismo ang nagbibigay sa kanya ng pagkakataon. Pinaglalaanan mo ng pagmamahal, pinaglalaanan mo ng panahon.
Totoo naman, hindi rin madaling makalimot, hindi rin madaling iwanan ng isang taong minahal mo ng totoo, especially kapag ikaw alam mo sa sarili mo na wala kang ginawang kasalanan. Pero hanggang kailan yan? Hanggang saan yan? Hanggang kailan ka maghihintay na magbabago siya? Hanggang saan aabot yung pang-unawa mo sa kanya? So bottom line, kung lumagpas ka na sa second chance, third, fourth, at paulit-ulit pa rin ginagawa sa iyo ng taong yan yung hindi mo gusto, paulit-ulit din tayo dito. Tigilan mo na. Bitawan mo na. Kasi naniniwala kong wala na yung pag-asa. Trust me. Hayaan mo na lang na makahanap siya ng katapat niya at ikaw, makahanap ka rin ng taong deserve mo. Deserve ka. Deserve ang isa't isa. Kasi maraming nasasayang eh. Diba? Okay lang. Okay lang kung bibitawan mo na siya. Okay lang kung susukuan mo na siya. In fact, hindi ka naman susuko sa larangan ng pagmamahal. Susukuan mo lang yung taong mahirap mahalin. Pero magmamahal ka pa rin. Sa ngayon, ikaw naman. Sana ikaw naman. Yung chance na sinasabi mo, sana sa sarili mo naman ilaan. Tandaan mo. Ang bawat pagkakataon na ibinibigay para sa mga ganyang klase ng tao ay maganda kapag may pagbabago. Pero kung walang pagbabago, yung second chance, third, fourth chances na binibigay mo ay pwedeng maging second round lang ng pananakit na ginagawa sa'yo. Iinis ako. Charot. Hay nako, o eto na nga. Sige na nga mga yes friend, para naman hindi tayo matulog ng may bigat sa ating dibdib. Bigyan niyo na lang ako ng chance. Bigyan niyo ako ng chance na i-anunsyo kung sino nga ba ang mapalad maswerteng makatatanggap ng tumataginting na 500 piso para sa ating ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Yes, friend! Kanina nga para sa ating pera-pera lang yan, hatid sa atin ng Charm Fabcon Purple Eternity. Ang aking katanungan ay simpleng-simple lang. Kung ano ang totoong pangalan ng aktor na gumanap na Popoy sa pelikulang One More Chance and a Second Chance? Ay, in fairness din naman, ang daming sumagot. I love that for you all. Halatang maraming nanood, maraming nakaka-relate, ganyan. Ay, pero syempre, isa lang ang pwedeng manalo. Kung hindi, mag-aabono po ako. Kaya naman, eto na, wag na natin patagalin pa. Congratulations sa pagmumukha mo. Sa'yo na ang tumataginting na 500 piso. Trisha May, Yalin Kuna. Ay, hindi pala. Mali ako. Mali, sino nagtanggal? May nagtanggal, nakakainis ha. Sinasabotahan niyo si B-Boy Biwa. Ang winner ay eto, ang pangalan niya ay Rosette Eligarco. Ayan, congratulations sa'yo, Ate Rosette. Oh, sorry na, di ba? Second chance. Bakit? Kayo lang nagkakamali, bawal ako. Perfecto ba ako? Mukha lang, oo. O Ate Rosette, kung naririnig mo to, ang kailangan mo naman gawin ngayon ay mag-send sa akin ng iyong GCash number para tuluyan mo nang makamit ang iyong papremyo. Handog sa iyo ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Ang kanyang kasagutan ay John Lloyd Espidol Cruz. Oh, sorry, laban na laban siya. May kasamang middle name, o diba? O Ate Rosette, congratulations. Sa iyo na ang 500 hatid sa atin ng ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Yes, friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po
Ang bibi nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy Bibo, magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem. Ang 101.1. Yes, FM. Solid. Oras natin, 11:47. Good night, Bibi. Mwah.